kagubatan. Ganoon ang pakiramdam ni Catherine nang bigla itong magpakita sa kanyang opisina makalipas ang halos 1 taon mula nang maghiwalay sila. Ang kanilang relasyon noon ay perpekto sa papel, parehong matagumpay, parehong galing sa magandang pamilya. Ngunit para kay Catherine, kulang ito sa isang bagay. Kulang sa apoy. Kaya siya ang nakipaghiwalay. Ngayon, sa pagbabalik nito, tila nag-iba ang lahat. Si Miguel ay naging mas matanda, mas tiwala sa sarili at higit sa lahat, mas maunawain. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi ni Miguel habang nakaupo sila sa isang tahimik na coffee shop, isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga. Hindi ako makapaniwala. Hindi ikaw yan, Kath. Ang Catherine na kilala ko ay laging kontrolado ang lahat. Ang mga salita nito ay dapat sana'y masakit, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay puno ng pag-aalala, hindi panghusga. Iyon ang kailangan ni Catherine. Isang taong hindi siya tinitingnan na parang isang malaking pagkakamali. Hindi ko na alam, Migs, amin niya, ang kanyang boses ay mahina. Ang buong buhay ko gumuho sa isang gabi. Inabot ni Miguel ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa at marahang hinawakan ito. Ang kanyang haplos ay mainit at nagbibigay ginhawa. Hindi. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mo pang ayusin to. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Narito ako para sa'yo, Kath. Ano man ang mangyari. Sa mga sumunod na araw, si Miguel ang naging takbuhan niya. Siya ang kausap niya kapag pakiramdam niya ay sasabog na siya sa galit. Siya ang nagpapakalma sa kanya kapag inaatake siya ng takot. At sa bawat pag-uusap nila, si Miguel ay may ginagawang isang bagay na napakatalino, dahan-dahan niyang itinatanim ang laso ng pagdududa. Hindi ba't nakakapagtaka, sabi nito isang hapon. Ang mga pamilya natin ay matagal nang gustong maging business partners ang mga Serrano. At ngayon, bigla na lang, ang anak nila ay naging guardian mo. Parang masyadong perpekto ang pagkakataon. Ano nang ibig mong sabihin, tanong ni Catherine. Wala naman, sabi ni Miguel na parang nag-aalangan. Pero isipin mo, Kath. Ikaw ay isang Alcantara. Ikaw ang premyo. At si David Serrano, sino ba siya? Isang simpleng engineer. Hindi ba't ito ang pinakamadaling paraan para makapasok siya sa pamilya ninyo? Sa yaman ninyo. Ang mga salita ni Miguel ay parang mga anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanyang isipan. Galit siya kay David, ngunit hindi niya kailanman inisip na may masamang motibo ito. Ngayon, ang ideya ay naitanim na. Ang kanyang pagtingin kay David ay nagbago. Bawat kilos nito ay naging kahina-hinala. Kapag nagdadala ito ng pagkain, iniisip niya, ginagawa niya ba to dahil nag-aalala siya o dahil gusto niyang makuha ang tiwala ko. Kapag tinatanong siya nito kung okay lang siya, naririnig niya, gusto lang niyang malaman kung epektibo ba ang plano niya. Isang gabi, pag-uwi niya mula sa trabaho, nakita niya si David sa sala ng main house, kausap ang isa sa mga kasambahay. Pagkakita sa kanya, agad na nagpaalam si David sa kasambahay at lumapit sa kanya. May hawak itong isang libro. Ah, Catherine, buti nakauwi ka na, sabi nito, may bahid ng kaba sa boses. Nakita ko to sa bookstore kanina. Baka makatulong. Iniabot nito sa kanya ang libro. Ang pamagat, What to Expect When You're Expecting. Tinitigan ni Catherine ang libro, pagkatapos ay ang mukha ni David. Ang mukha na dati mukha lang ng isang estranghero na nagkamali, ngayon ay mukha na ng isang oportunista. Isang manggagamit. Isang malamig na galit ang umakyat mula sa kanyang tiyan. Ang lahat ng kanyang takot, pagkalito, at ang mga laso na salita ni Miguel ay nagsama-sama sa isang malaking pagsabog. Talaga, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Kinuha niya ang libro mula sa kamay ni David, hindi para tanggapin, kundi para hawakan ito. Sa tingin mo, isang libro ang solusyon sa lahat ng to. Sa tingin mo, matutuwa ako. Nabigla kong tatanggapin ang lahat ng to dahil lang binilhan mo ako ng isang stupidong libro. Hindi sa ganoon, nag-aalalang sabi ni David. Gusto ko lang ni. Gusto mo lang ano? Magpanggap na nag-aalala ka, sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili. Gusto mong magpanggap na isa kang mabuting tao. Isang responsableng ama? Para makuha mo ang gusto mo. Para makapasok ka sa pamilyang to. Nakita niya ang gulat at sakit sa mga mata ni David.
Saan mo nakuha ang ideyang iyan? Huwag ka nang magkunwari, David, ibinato niya ang libro sa sahig. Gumawa ito ng isang malakas na kalabog sa gitna ng kanilang katahimikan. Alam ko na ang laro mo. Ang buong pamilya ninyo. Akala niyo siguro ang dali-dali kong maloko, no? Catherine, hindi totoo yan. Binki kausi isti, sigaw niya, ang mga salita ay puno ng lason. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luha ng galit at pagkabigo. Ikaw ay isang malaking pagkakamali na sana ay mabura ko na lang. Ang mga salita ay binitiwan na. Ang sakit na idinulot nito ay kitang-kita sa mukha ni David. Tila nasampal ito at ang kaninang pag-aalala sa mga mata nito ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Huminga ito ng malalim, tila sinusubukang kumalma. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng isang tanong na halos hindi nito kayang bigkasin. Kahit ang bata isang pagkakamali rin ba, Kath? Ang tanong ay tumagos sa pader ng galit ni Catherine at direktang tumama sa kanyang puso. Ang bata. Ang maliit na buhay sa loob niya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang sagot ay dapat simple. Isang pagkakamali. Ngunit sa isang iglap, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan, ang maliit na kulay abo na hugis sa sonogram. Isang maliit na tibok ng puso na hindi niya pa naririnig, ngunit alam niyang nandoon. Hindi siya makasagot. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni David, ang pagkawala ng huling kislap ng pag-asa sa mga mata nito. Tinalikuran siya nito ng walang imik at naglakad palabas ng bahay, pabalik sa kanyang kulungan sa guest house. Naiwan si Catherine na nakatayo doon, nanginginig, habang ang laso ng pagdududa ay patuloy na kumakalat, hindi lang para kay David, kundi para na rin sa kanyang sarili. Hindi makatulog sila yan eh. Sa loob ng ilang linggo, dinadala niya ang isang bigat sa kanyang dibdib na parang isang malaking bato. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo itong bumibigat. Sa tuwing kausap niya si Catherine at naririnig ang sakit at galit sa boses nito, ang bato ay tila mas lalong bumabaon sa kanyang puso. Nakasandal siya sa kanyang kama, ang ilaw mula sa kanyang telepono ang tanging liwanag sa madilim na kwarto. Tinitingnan niya ang mga lumang litrato nila ni Catherine, mga litrato mula sa college, sa kanilang unang trabaho, sa mga beach trip. Ang mga ngiti ni Catherine sa mga litratong iyon ay totoo at walang bigat. Ngayon, ang mga ngiti na iyon ay nawala na, pinalitan ng isang maskara ng galit at pagod. Kasalanan ko to, ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isipan, isang paulit-ulit na akusasyon. Naaalala niya ang araw na iyon, ilang linggo bago ang party. Ipinatawag siya ng ama ni Catherine, si Amy Alcantara. Isang lalaking palagi niyang tinitingala at iginagalang. Nakaupo sila sa marangyang opisina nito, ang amoy ng katad at mamahaling kahoy ay nangingibabaw. Liane, alam mong parang anak na rin ang turing ko sa'yo, panimula ni Amy Alcantara, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bigat. At alam mo rin kung gaano ako nag-aalala para sa kinabukasan ni Catherine. Tumango lang si Liane, hindi alam kung saan patungo ang usapan. She's almost 30. Wala pa ring seryosong relasyon. Masyado siyang nakatutok sa trabaho, patuloy nito. At ako hindi na rin ako bumabata. Gusto kong makita siyang masaya at may nag-aalaga. Huminga ng malalim si Amy Alcantara at tumingin sa kanya ng diretsyo. May naisip kaming plano ni Ricardo Serrano. Ang anak niyang si David mabait na bata. Responsible. Perpekto para kay Catherine. Pero alam mo naman ang anak ko, matigas ang ulo. Hindi niya papansinin si David kung basta na lang namin silang ipapakilala. Doon na nagsimulang bumigat ang pakiramdam nila yan. Sa anniversary party, sabi ni Amy Alcantara, kailangan lang natin ng isang pagkakataon. Isang maliit na tulak. Tiyakin mo lang na makakainom si Catherine nang kaunti na magkakaroon sila ng pagkakataong mag-usap ni David nang sila lang. Kami na ang bahala sa iba. Tito, hindi po yata tama yan, mahinang sabi ni Liane, ngunit ang kanyang pagtutol ay mahina. Sino ba siya para questionin ang isang taong tulad ni Amy Alcantara? Isa pa, baka nga tama ito. Baka ito na ang kailangan ni Catherine, isang taong simple at totoo tulad ni David. Para rin naman to sa kanya, Hija, sabi ni Amy Alcantara, ang kanyang mga mata ay nangungumbinsi.
Minsan, kailangan nating gumawa ng mga bagay na hindi tama para sa mas malaking kabutihan. At si Lian, sa kanyang pagkakamali ay naniwala. Sa party, ginawa niya ang kanyang parte. Pinainom niya si Catherine. Ipinagtabi niya sila ni David. Nakita niya silang nag-uusap at nagtatawanan. Baka gumana nga, naisip niya noon. Ngunit kinabukasan, ang balita ay sumabog na parang isang bomba. Ang isang maliit na tulak ay naging isang malaking sakuna. Ang plano ay naging isang bangungot. At ang pinakamasakit sa lahat ay ang papel na ginampanan niya. Ang tiwala na sinira niya. Hindi na niya kaya. Ang bigat ay unti-unti na siyang dinudurog. Tumayo siya mula sa kanyang kama. Kailangan niyang itama ito. O kahit subukang itama ito. Kinabukasan, nag-text siya kay David. Kailangan nating mag-usap. Importante. Nagkita sila sa isang maliit, halos walang taong coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Malayo sa mundo ng mga Alcantara at Serrano. Pagdating ni David, baka sa mukha nito ang pagod at kalungkutan. Mas lalong kumirot ang puso ni Lian. Anong meron, Lian? Tanong ni David, umupo sa tapat niya. Tungkol ba to kay Kath? Tumango si Lian. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig, ang mga kamay ay nanginginig. David, may kailangan kang malaman. At patawarin mo ako. Para saan? Naguguluhang tanong ni David. Huminga ng malalim si Lian. Yung gabi ng party hindi iyon aksidente. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni David. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matinding pag-iintindi. Anong ibig mong sabihin? Ang lahat plinano. Ang mga salita ay lumabas na parang isang bulong, puno ng pagsisisi. Plinano ng mga magulang ninyo. Ni Tito Alberto at ng tatay mo. Gusto nila kayong paglapitin. Ako ang inutusan nilang tiyaking magkakasama kayo. Tinitigan siya ni David, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Sinusubukan niyang iproseso ang bawat salita. Kaya ko siya pinainom. Kaya ko kayo iniwan sa isang table. Ang plano ay para lang magkausap kayo, para magkaroon ng spark. Pero lumagpas sa plano. Nalasing kayong pareho. At nangyari ang nangyari. Napatakip si Lian sa kanyang bibig, ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Pero David, pakinggan mo to, ito ang pinakaimportante sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni David, mga matang puno ng sakit at pagtataksil. Walang nangyaring masama nung gabing iyon, David. Ano? Umalis ako para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, pareho na kayong tulog. Si Catherine sa isang sofa, at ikaw sa isa pa. Sa magkaibang sofa, David. Magkalayo. Walang nangyari. Nakita ko. Ako ang nagdala sa inyo sa guest room para hindi kayo makita ng ibang tao. Inihiga kita sa kama, at si Kak sa David sa kabilang sulok ng kwarto. Magkahiwalay kayo. I swear. Walang nangyari. Si David ay nakaupo lang doon, hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Ang buong istorya ng skandal ang Guardian arrangement. Yun ang plano give nila, patuloy ni Lian, humihikbi na. Nang hindi gumana ang plano gumawa sila ng paraan para ikulong kayo sa iisang sitwasyon. Para pilitin kayong magsama. Isang napakalaking setup. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Lian at ang ugong ng aircon. Dahan-dahang ibinaba ni David ang kanyang tingin sa kanyang tasa ng kape na hindi pa nagagalaw. Malamig na ito ngayon, tulad ng yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang kanyang pagkakasala, ang kahihiyan, ang responsibilidad na pilit niyang inako lahat ay batay sa isang malaking palabas. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi kaysa sa galit ni Catherine. Dahil ito ay galing sa mga taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang kanyang sariling mga magulang. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang blankong ekspresyon ay nawala. Pinalitan nito ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Lian sa kanya kailanman. Isang malamig, nagbabagang galit. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa direksyon kung nasaan ang bahay ng mga Alcantara. At sa sandaling iyon, alam ni Lian na ang bombang hawak niya ay sumabog na. At ang mga piraso nito ay babagsak sa lahat.
Ang biyahe mula sa coffee shop ay isang malabong kidlat ng galit. Hindi na nagpaalam si David kay Elaine. Basta na lang siyang tumayo at naglakad palabas, iniwan ang pera sa mesa. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga salita, plinano. Setup. Walang nangyari. Ang David na nagmamaneho ngayon ay hindi na ang David na laging umiiwas sa gulo. Ang David na ito ay nasugatan, pinagtaksilan, at nag-aapoy sa galit. Ang hiya na binitbit niya sa loob ng maraming linggo ay naging panggatong sa apoy na iyon. Hindi siya umuwi sa guest house. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagpasok niya sa pinto, nandoon sila, nagkakape sa sala, na parang isang ordinaryong hapon lang. Ang normalidad ng eksena ay lalong nagpagalit sa kanya. David, anak, bati ng kanyang ina, umingiti. Napadaan ka? Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa harap ng kanyang ama. Bakit? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig, isang senyales ng isang paparating na bagyo. Nawala ang ngiti sa mukha ni Doña Elena. Ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang tasa. Anong bakit? Ang buong bagay na to, si Catherine. Ang pagiging guardian ko. Bakit niyo to ginawa sa amin? Ang bawat salita ay may diin. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang mga magulang na mabilis na napalitan ng pag-iingat. Nagkatinginan sila, isang tingin na nagsasabi ng alam na niya. Hindi ko alam kung ano nang sinasabi mo, sabi ni Don Ricardo, sinusubukang manatiling kalmado. Huwag na tayong maglokohan, Dad, sumabog si David, ang kanyang boses ay umalingaw sa buong sala. Nakausap ko sila yan. Alam ko na ang lahat. Ang party, ang plano, ang pagsisinungaling. Paano niyo nagawa to? Itinapon niyo ang dignidad ko, ang dignidad ni Catherine, para lang sa isang kasunduan. Para to sa ikabubuti niyo, sigaw pabalik ng kanyang ina, tumatayo. Nakita naming pareho kayong malungkot at nag-iisa. Gusto lang naming di. Gusto niyong ano? Kontrolin ang buhay namin, putol ni David. Tingnan niyo kung anong nangyari. Galit siya sa akin. Galit siya sa buong mundo. At ako. Pinaniwala niyo akong may ginawa akong kahindik-hindik na kasalanan. Pinagdala niyo ako ng isang kasalanang hindi ko naman ginawa. David, kumalma ka, sabi ng kanyang ama, tumatayo na rin. Masyadong komplikado para maintindihan mo. Komplikado? Isang mapait na tawa ang kumawala kay David. Simple lang to, Dad. Nagsinungaling kayo. Tinalikuran niya sila, hindi na kayang tingnan ang kanilang mga mukha. Kailangan niyang makausap si Catherine. Kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Kahit nagalit ito sa kanya, karapatan nitong malaman na pareho silang biktima. Nagmaneho siya pabalik sa bahay ng mga Alcantara na parang hinahabol ng demonyo. Hindi na siya dumaan sa guest house. Dumiretso siya sa main house. Pagpasok niya, nakita niya ang ama ni Catherine, si Emmy Alcantara, na pababa ng hagdan. David! Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, halatang nagulat. Kailangan nating mag-usap, sabi ni David, ang kanyang boses ay matigas. Wala tayong dapat pag-usapan, sabi ni Emmy Alcantara, naglalakad palayo. Sinundan siya ni David papunta sa study. Meron. Tungkol sa plano Giffy, tungkol sa malaking setup ninyo. Natigilan si Emmy Alcantara sa may pinto ng study, ang kanyang likod ay nakaharap kay David. Saan mo narinig yan? Hindi na mahalaga kung saan. Ang mahalaga, alam ko na. At ngayon, ipapaliwanag niyo sa akin ang lahat. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Pumasok si Don Ricardo at Doña Elena, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. David, umuwi na tayo, pakiusap ng kanyang ina. Hindi, mariing sabi ni David. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko naririnig ang katotohanan mula sa inyong lahat. Ang study ay naging isang korte. Ang apat na magulang sa isang panig at si David sa kabilang panig. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita at mga kasinungalingan. Para sa inyo to, David, sabi ni Emmy Alcantara, sa wakas ay humarap sa kanya. Para kay Catherine. Gusto ko lang siyang maging masaya. Masaya, hindi makapaniwalang sabi ni David. Tingnan niyo siya. Mas miserable pa siya kaysa dati. Dahil sa inyo. Hindi mo naiintindihan, sigaw ni Don Ricardo.
May mga bagay na kailangan naming gawin para protektahan ang pamilya. Anong pinoprotektahan nyo? Ang pangalan nyo? Ang negosyo nyo? Paano naman kami? Paano naman ang nararamdaman namin? Ang boses ni David ay puno ng sakit. Habang ang sigawan ay lumalakas, walang sinuman sa kanila ang nakapansin sa isang figura na tahimik na lumitaw sa tuktok ng hagdan. Si Catherine. Umuwi siya ng maaga dahil masama ang kanyang pakiramdam. Narinig niya ang sigawan at dahan-dahang bumaba, sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Nakatayo siya sa anino ng pasilyo, nakikinig. Ang plano ay simple lang dapat, narinig niya ang sabi ng kanyang ama. Isang pagkakataon para magkakilala sila. Pero nawala sa kontrol. At nang malaman naming buntis si Catherine. Natigilan si Catherine. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Paano nila nalaman? Wala na kaming ibang pagpipilian kundi ituloy ang kasunduan, sabi ng ina ni David. Para walang iskandalo. Para may ama ang bata. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Catherine. Ang kanyang isipan ay umiikot, pinagdugtong-dugtong ang lahat. Ang party. Ang pagiging guardian ni David. Ang pag-alam nila tungkol sa pagbubuntis niya. Lahat. Lahat ay isang malaking, masalimuot na kasinungalingan. Hindi na niya kaya. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan, ang kanyang mukha ay maputla na parang isang multo. Ang sigawan ay biglang tumigil. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang gulat sa mukha ng kanyang ama, ang pagsisisi sa mukha ng mga magulang ni David, at ang isang malalim na sakit sa mukha ni David. Tiningnan niya sila isa-isa, ang mga taong dapat sana ay pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ang kanyang ama. Ang kanyang mga tito at tita. At si David, na kahit gaano niya kinamuhian, ay hindi niya inakalang parte rin ng isang ganito kalaking panloloko. Ang pagtataksil ay sumunog sa kanya mula sa loob, mas mainit kaysa sa anumang galit na naramdaman niya. Sinungaling, ang salita ay lumabas na parang isang pabulong. Pagkatapos, mas malakas, puno ng lahat ng sakit at galit na kaya niyang tipunin. Sinungaling kayong lahat. Ang kanyang sigaw ay umalingaw sa buong bahay. Hindi na niya hinintay ang kanilang mga paliwanag. Tinalikuran niya sila at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng pinto, palabas ng bahay na puno ng kasinungalingan, patungo sa kadiliman ng gabi. Sa labas, nagsimulang bumuhos ang isang malakas na ulan na parang nakikidalamhati sa kanyang nawasak na mundo. Ang ulan ay malakas at malamig. Bawat patak na bumabagsak sa balat ni Catherine ay parang isang karayom, ngunit hindi niya ito alintana. Ang sakit sa labas ay walang-wala kumpara sa sakit na dumudurog sa kanya mula sa loob. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang mga pamilyar na kalye ng kanilang subdivision ay naging isang labirint ng kadiliman at pagtataksil. Ang mga ilaw mula sa mga bahay ay malabo sa kanyang paningin dahil sa mga luhang walang tigil sa pag-agos. Sinungaling silang lahat. Ang mga salita ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng pighati. Ang kanyang ama. Ang taong kanyang tinitingala, ang kanyang pundasyon. Nagsinungaling ito sa kanya. Minanipula siya. Ginawa siyang isang tau-tauhan sa sarili nitong laro. Ang pagtataksil na iyon ang pinakamasakit sa lahat. At si David. Kahit na sinabi nitong biktima rin ito, sa isip ni Catherine, kasabwat pa rin ito. Ang kanyang presensya, ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagtanggap sa papel na guardian, lahat ay bahagi ng panloloko. Ang pag-aalala na minsan niyang nakita sa mga mata nito ay isa na ngayong pang-iinsulto. Napahinto siya sa isang maliit na parke sa gitna ng subdivision. Umupo siya sa isang basang bench sa ilalim ng isang puno na hindi sapat para protektahan siya mula sa buhos ng ulan. Niyakap niya ang kanyang sarili, nanginginig dahil sa lamig at sa bigat ng kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Ang mga taong dapat sana ay kanyang sandalan, ang kanyang pamilya, ang kanyang kaibigan na si Lian, na ngayon ay alam na niyang kasabwat din, ang ama ng kanyang dinadalang anak, lahat sila ay niloko siya. Sino pa ang pwede niyang pagkatiwalaan? Bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukha. Isang boses. Miguel. Si Miguel ang nagsabi sa kanya. Si Miguel ang nagbigay sa kanya ng babala.
Si Miguel ang tanging tao na hindi bahagi ng masalimuot na web ng kasinungalingang ito. Sa kanyang isipan na gulong-gulo at desperado, si Miguel ang naging kanyang nag-iisang kanlungan. Ang kanyang tagapagligtas. Nanginginig, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Basang-basa ito, ngunit gumagana pa. Hinanap niya ang pangalan ni Miguel at pinindot ang call button. Kath! Anong nangyari? Nasaan ka? Bakit ang ingay, bungad ni Miguel, ang boses ay puno ng pag-aalala. Miguel T. Basag ang boses ni Catherine, isang hikbi ang kumawala. Miguel, sanduin mo ako, please. Nasaan ka? Sabihin mo sa akin, pupuntahan kita ngayon din. Ibinigay niya ang pangalan ng parke. Sa kabilang linya, narinig niya ang kaluskos ng mga susi at ang pagsara ng pinto ng kotse. Papunta na ako. Huwag kang aalis dyan. Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang isang maliit na kislap ng ginhawa. May isang tao pa. May isang taong hindi siya iniwan. Catherine! Isang sigaw mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang boses na iyon. Ang boses na ayaw na niyang marinig pa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si David ilang metro ang layo, basang-basa rin, humihingal. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng desperasyon at sakit. Catherine, mag-usap tayo, please, pakiusap nito, dahan-dahang lumalapit na parang isang hayop na sinusubukang huwag takutin ang kanyang sugatang biktima. Wala na tayong dapat pag-usapan, malamig na sagot ni Catherine, tumatayo. Makinig ka muna, sabi ni David, ang kanyang boses ay nanginginig sa ulan. Pareho tayong biktima rito. Nagkamali ako na hindi ko agad kinuwestiyon ang lahat. Pero maniwala ka, hindi ko alam. At ang nararamdaman ko ang pag-aalala ko sa iyo at sa sabata totoo yon, Kath. Totoo yon. Tiningnan siya ni Catherine. Sinubukan niyang hanapin ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya lang ay desperasyon. Ngunit hindi na ito sapat. Ang kanyang tiwala ay ganap ng nawasak, basag na hindi na kayang buuin ng anumang salita. Ang nararamdaman mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Paano ko papaniniwalaan ang anumang galing sa iyo? O sa kanila? Ang buong pundasyon ng relasyon natin, kung ano man to, ay isang malaking kasinungalingan, David. Paano ka magtatayo ng kahit ano sa ibabaw ng basag na pundasyon? Susubukan natin, sabi ni David, isang hakbang papalapit. Magsimula tayo ulit. Tayong dalawa lang. Kalimutan natin sila. Kalimutan? Ang kanyang boses ay tumaas. Paano ko kakalimutan na ang sarili kong ama ang nagplano ng kahihiyan ko? Paano ko kakalimutan na ang lalaking nasa harap ko ay hinayaan ang sarili niyang maging bantay ng kulungan ko? Hindi mo to maiintindihan. Isang liwanag ng headlight ang biglang tumama sa kanila. Isang itim na luxury sedan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto sa passenger side. Si Miguel. Kath, sakay na, sigaw ni Miguel mula sa loob. Iyon na ang hudyat. Ang kanyang pagtakas. Tumingin si Catherine kay David sa huling pagkakataon. Ang lalaking naging sanhi ng lahat ng kanyang problema, ang lalaking naging sentro ng kanyang galit, at ang lalaking, sa isang iglap, ay nakita niyang nasasaktan din tulad niya. Ngunit huli na ang lahat. Tapusin na natin to, David, sabi niya, ang kanyang boses ay pinal at walang emosyon. Ayoko nang makita ka pa. Tinalikuran niya ito. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa kanyang lumang buhay. Bawat patak ng ulan ay parang naghugas ng nakaraan. Sumakay siya sa kotse ni Miguel nang hindi lumilingon. Isinara niya ang pinto, at ang ingay ng ulan at ang sigaw ng mundo sa labas ay biglang humina. Sa loob ng kotse, mainit at tahimik. Habang umaandar ang sasakyan, napatingin siya sa side mirror. Nakita niya ang figura ni David, nakatayo pa rin sa gitna ng ulan, lumiit ng lumiit hanggang sa tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Isinandal niya ang kanyang ulo sa bintana at ipinikit ang kanyang mga mata. Lahat ay nawala. At sa katahimikan ng kotse, kasama ang lalaking sa tingin niya ikanyang kaligtasan, naramdaman ni Catherine ang isang klase ng kalungkutan na mas malalim at mas nakakatakot kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Ang imahe ni Catherine na sumasakay sa kotse ni Miguel at unti-unting nawawala sa dilim ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni David.
parang isang pelikulang ayaw tumigil. Nakatayo lang siya doon, sa gitna ng malakas na ulan, hanggang sa ang kanyang mga damit ay bumigat at ang lamig ay tumagos na sa kanyang mga buto. Ngunit hindi ang lamig ng ulan ang nararamdaman niya. Ito ay ang lamig ng pagkatalo. Ang lamig ng pag-iisa. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Ang tanging nagpabalik sa kanya sa katinuan ay ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Ang ama niya. Hindi niya ito sinagot. Wala siyang lakas para harapin ang isa pang komprontasyon. Umuwi siya sa guest house, ang kanyang kulungan na ngayon ay parang isang malungkot na paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ibinagsak niya ang kanyang basang katawan sa sofa. Tumingala siya sa kisam. Ang galit na naramdaman niya kanina ay nawala na. Ang natira na lang ay isang malawak at malalim na butas sa kanyang dibdib. Mahal niya si Catherine. Ang katotohanang iyon ay biglang lumitaw sa gitna ng kanyang pagdurusa, malinaw at hindi maikakaila. Hindi lang ito dahil sa responsibilidad o sa bata. Mahal niya ang tapang nito, ang talino nito, kahit ang mga tinik na itinatayo nito sa paligid niya. At ang pag-alam na mahal niya ito ay mas lalong nagpapasakit sa lahat. Ngunit kasabay ng sakit, may isang bagay na nagsimulang tumubo, determinasyon. Hindi siya susuko. Ang mga huling salita ni Catherine ay umalinggaw sa kanyang isipan, hindi mo to maiintindihan. Baka tama ito. Baka mayroon niyang isang bagay na hindi niya naiintindihan. Ang takot ni Catherine sa pagiging ina parang mas malalim pa ito, kaysa sa simpleng takot sa responsibilidad o sa pagkakaroon ng anak sa isang taong hindi niya mahal. May iba pa. Isang bagay na mas malalim, mas madilim. At kailangan niyang alamin kung ano iyon. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para kay Catherine. Para sa kanilang anak. Kinabukasan, ang unang taong pinuntahan niya ay ang kanyang ina. Naabutan niya itong nag-iisa sa kanilang hardin, halatang hindi rin nakatulog. Simula niya, umupo sa tabi nito. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa pamilya Alcantara. Lalo na tungkol sa mommy ni Catherine. Nag-angat ng tingin ang kanyang ina, ang mga mata nito ay namumugto. David, anak, patawarin mo kami. Mamaya na po yan, ang kailangan ko ngayon ay impormasyon. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, ngunit puno ng isang bagong klase ng tibay. Nag-aalangan, nagsimulang magkwento ang kanyang ina. Matagal na kaming magkaibigan ni Marisa, ang mommy ni Catherine. Masayahing tao yun, puno ng buhay. Pero nagbago ang lahat nang ipanganak niya si Catherine. Anong nangyari? Hindi ko alam ang eksaktong detalye, sabi ni Doña Elena, umiiwas ng tingin. Ang alam ko lang, nalungkot siya. Isang malalim na kalungkutan. Palagi siyang umiiyak, ayaw niyang hawakan ang sanggol. Sinabi ni Alberto na may sakit daw si Marisa. At pagkatapos ng ilang buwan, ibinalita na lang niya na pumanaw na si Marisa. At mula noon, hindi na niya ito pinag-usapan. Isang malalim na kalungkutan. Ayaw hawakan ang sanggol. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mag-ugnay sa isipan ni David. Ang takot ni Catherine. Ang paniniwala nitong siya ay isang kipagkakamali. Kailanman ba nabanggit ni Tita Marisa ang tungkol sa pamilya niya? Sa sarili niyang ina? Umiling ang kanyang ina. Wala. Palaging sikreto ang pamilya ni Marisa. Ang alam lang namin, ulila na siya. May mali. Hindi nagtutugma ang lahat. Kung namatay sa sakit ang ina ni Catherine, bakit ito magiging isang sikreto? Bakit ang kalungkutan nito pagkatapos manganak ay isang bagay na itatago? Kinagabihan, ginawa ni David ang isang bagay na mapangahas. Alam niyang wala na ang ama ni Catherine sa bahay, malamang ay hinahanap ito. Gamit ang susi sa guest house na may access din sa main house, pumasok siya. Ang bahay ay tahimik at madilim, na parang isang museo ng mga sirang pangarap. Ang kanyang pakay ay isa lang, ang study ni M.E. Alcantara. Doon nakatago ang mga sikreto ng pamilya. Dahan-dahan siyang pumasok sa study. Ang amoy ng lumang papel ay sumalubong sa kanya. Nagsimula siyang maghanap. Tiningnan niya ang mga drawer, ang mga estante ng libro. Wala siyang hinahanap na partikular na bagay, umaasa lang sa isang palatandaan, isang piraso ng nakaraan. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang blueprints, sa isang nakatagong kabinet, nakita niya ito. Isang medium-sized na kahon na gawa sa kahoy, puno ng alikabok.
Hindi ito nakalock. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang laman nito ay hindi ginto o pera. Ang laman nito ay mga alaala. Mga lumang litrato, isang maliit na baby shoe, at isang tumpok ng mga sulat na nakatali ng isang kupas na pulang ribbon. Ang mga sulat ay nakasulat sa isang eleganteng, pambabaeng sulat kamay. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. Ang papel ay naninilaw na at marupok na sa katagalan. Mahal kong Ricardo. Ang panimula ay para sa ama ni David. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bakit sumusulat ang ina ni Catherine sa kanyang ama? Patawarin mo ako kung sayo ako sumusulat. Ikaw lang ang nakakaintindi. Si Alberto ayaw niyang makita. Ayaw niyang tanggapin. Ang kadiliman ay bumabalik. Ang parehong kadiliman na kumuha sa aking ina. Ang parehong kadiliman na nararamdaman ko sa tuwing tinitingnan ko ang aking anak. Ang ganda-ganda niya, Ricardo. Kamukhang-kamukha niya si Alberto. Ngunit sa tuwing hahawakan ko siya, ang nararamdaman ko lang ay takot. Takot na baka saktan ko siya. Takot na baka maging katulad ako ng aking ina. Napahinto si David sa pagbabasa. Ang kanyang hininga ay naipit sa kanyang lalamunan. Ang kadiliman na kumuha sa aking ina. Dali-dali niyang binuklat ang isa pang sulat na may mas bagong petsa. Hindi ko na kaya. Susubukan kong magpagamot. Lalayo muna ako. Para sa kaligtasan ni Catherine. Huwag mong hahayaang isipin niyang kasalanan niya ito. Huwag mong hahayaang isipin niyang hindi ko siya mahal. Mahal na mahal ko siya, kaya kailangan kong umalis. Pakisabi kay Alberto patawarin niya ako. At ang huling sulat, ang pinakamasakit sa lahat. Mahal kong Ricardo, patawarin mo ako, ngunit hindi ko kayang maging ina para kay Catherine. Hindi na kailangang tapusin ni David ang pagbabasa. Alam na niya. Si Marisa Alcantara ay hindi namatay. Umalis siya. Iniwan niya ang kanyang pamilya dahil sa isang sakit na hindi maintindihan ng kanyang asawa, isang sakit na minana niya mula sa kanyang sariling ina. Postpartum depression. Ito ang sikreto. Ito ang tunay na dahilan ng takot ni Catherine. Ang takot na minana niya ang kadiliman ng kanyang ina. Ang takot na siya rin ay magiging isang masamang ina na iiwan ang kanyang anak. Isinara ni David ang kahon. Ang kanyang puso ay puno ng awa at pag-unawa para kay Catherine. At puno rin ito ng isang bagong, nag-aalab na determinasyon. Kailangan niyang hanapin si Catherine. Kailangan niyang ipaalam dito ang katotohanan. Kailangan niyang ipaalam dito na hindi ito nag-iisa, at hindi ito ang kanyang ina. Hawak niya ngayon ang susi para palayain si Catherine mula sa kanyang sariling kulungan. Ang penthouse unit ni Miguel sa Bonifacio Global City ay isang larawan ng perpektong modernong pamumuhay. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, nag-aalok ng isang nakamamanghang tanawin ng syudad. Ang mga kasangkapan ay minimalist at mamahalin. Ang lahat ay malinis, maayos at walang bahid ng anumang gulo. Para itong isang pahina mula sa isang interior design magazine. At para kay Catherine, pakiramdam niya ay isa lang siya sa mga palamuti. Sa unang ilang araw, ang presensya ni Miguel ay isang ginhawa. Inalagaan siya nito, pinakain at higit sa lahat, pinakinggan. Hindi nito binabanggit si David o ang kanyang pamilya. Iginagalang nito ang kanyang pangangailangan para sa espasyo at katahimikan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang pag-aalaga ni Miguel ay nagsimulang magkaroon ng ibang anyo. Nagsimula ito sa mga maliit na bagay. Huwag ka nang pumasok sa opisina, Kath. Magpahinga ka na lang dito. Ako na ang bahala sa lahat. Bakit mo pa kailangang kausapin sila yan? Hindi ba't niloko ka rin niya? Hayaan mo na akong sumagot ng mga tawag mo. Kailangan mo ng kapayapaan. Ang pag-aalaga ay unti-unting naging pagkontrol. Ang kanyang penthouse ay naging isang mas maganda, mas mataas na kulungan. Ang kanyang telepono ay halos hindi na niya nahahawakan. Ang kanyang mga desisyon ay ginagawa na para sa kanya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala ng sarili. Ang pinakamasama ay ang paraan ng pagtingin ni Miguel sa kanyang pagbubuntis. Hindi ito galit o masaya. Ito ay parang isang problema na kailangang ayusin. Isang balakid sa kanilang iperpektong hinaharap. Isang gabi, habang naghahapunan sila sa kanilang mahabang dining table na may tanawin ng kumikinang na mga ilaw ng syudad, binuksan ni Miguel ang paksa.
Kath, simula nito, maingat na inilapag ang kanyang kubyertos. Napag-isipan ko na. Tungkol sa sitwasyon. Tumingin lang si Catherine sa kanyang plato. Wala siyang ganang kumain. Marami tayong pagpipilian, patuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay kalmado at rasyonal, na parang isang business proposal. May mga kilala akong pinakamagagaling na doktor, hindi lang dito kundi sa ibang bansa. Pwede nating ayusin to ng tahimik. Walang makakaalam. Pagkatapos, pwede tayong magsimula ulit. Mula sa simula. Tayong dalawa lang. Napatingin si Catherine sa kanya, hindi makapaniwala. Ayusin. Magsimula ulit. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Ang maliit na buhay sa loob niya, ang bunga ng isang pagkakamali, ang simbolo ng kanyang kahihiyan, ay biglang naging napakatotoo. Ito ay hindi isang problema na kailangang ayusin. Ito ay isang bahagi na niya. Migs, hindi yan ni. Kath, maging praktikal tayo, putol ni Miguel, na wala na ang pag-aalaga sa kanyang boses at napalitan ng isang malamig na lohika. Hindi mo naman talaga gusto yan, di ba? Isipin mo, isang buhay na nakatalika kay Serrano habang buhay. Iyon ba ang gusto mo? O isang buhay kasama ako, malaya, walang problema? Sa sandaling iyon, nakita ni Catherine ang tunay na Miguel. Ang lalaking hindi nagmamahal sa kanya, kundi nagmamahal sa ideya niya. Ang lalaking hindi siya nakikita, kundi isang tropeo na kailangang manatiling walang bahid-dungis. Bago pa siya makasagot, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa kanilang tensyon. Napakunot ang noo ni Miguel. Hindi ako nag-i-expect ng bisita. Naglakad ito papunta sa pinto. Pagbukas nito, natigilan ito. Anong ginagawa mo rito? Narinig ni Catherine na sabi ni Miguel. Isang pamilyar na boses ang sumagot, puno ng desperasyon at pagod. Kailangan kong makausap ang anak ko. Ang kanyang ama. Tumayo si Catherine mula sa upuan, ang kanyang puso ay kumakabog. Pumasok ang kanyang ama sa loob ng penthouse. Mukha itong tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay gusot, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na hindi pa niya nakikita dati. Dad? Umalis ka na, Jimmy Alcantara, matigas na sabi ni Miguel, sinusubukang harangan ang daan. Hindi ka welcome dito. Catherine, anak, umuwi ka na, pakiusap ng kanyang ama, hindi pinapansin si Miguel, ang mga mata ay nakatuon lamang sa kanya. Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Tayong lahat. Wala nang dapat pag-usapan, sabi ni Catherine, ang sakit ng pagtataksil ay sariwa pa rin. Meron, sigaw ng kanyang ama, ang kanyang boses ay basag. Meron, anak. May mga bagay kang hindi alam. Mga bagay na dapat ko sanang sinabi sa'yo noon pa. Huwag mo siyang pakinggan, Kath, sabi ni Miguel, hinawakan ang braso niya. Guguluhin lang niya ulit ang isip mo. Ngunit ang desperasyon sa mukha ng kanyang ama ay tumago sa pader ng galit ni Catherine. Mayroon ditong isang bagay na totoo. Isang bagay na kailangan niyang marinig. Ano yun, Dad? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano pa bang kasinungalingan ang hindi ko pa naririnig? Huminga ng malalim si Amy Alcantara. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng mga luha na hindi na nito kayang pigilan. At doon, sa gitna ng marangyang penthouse ni Miguel, sinabi niya ang sikretong itinago niya sa loob ng halos 30 taon. Hindi namatay ang mommy mo, anak. Ang mga salita ay bumagsak sa katahimikan na parang isang bomba. Ang isip ni Catherine ay hindi ito maproseso. Hindi namatay? Hindi siya namatay sa sakit, gaya ng sinabi ko sa'yo, patuloy ng kanyang ama, ang bawat salita ay isang pag-amin sa isang habang buhay na kasinungalingan. Nagkasakit siya, pero hindi sa paraang iniisip mo. Nalungkot siya ng husto pagkatapos kanyang ipanganak. Hindi niya maintindihan kung bakit. Natakot siya. Natakot siyang baka saktan kanya. Ang hangin ay tila nawala mula sa silid. Ang tanawin ng syudad sa labas ay naglaho. Ang tanging nakikita ni Catherine ay ang mukha ng kanyang ama na nababalutan ng pagsisisi. Iniwan niya tayo, anak. Ang huling mga salita ay tumama sa kanya nang mailakas ng isang malaking alon. Iniwan niya tayo. Ang lahat ng kanyang takot. Ang lahat ng kanyang insecurities. Ang pakiramdam na may mali sa kanya. Ang kanyang malalim na takot sa pagiging ina.
Lahat ay biglang nagkaroon ng isang pangalan. Lahat ay biglang nagkaroon ng isang nakakatakot, masakit na paliwanag. Napasandal siya sa dingding, ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ang kasinungalingan na bumuo sa buong pagkatao niya ay gumuho sa isang iglap, at sa ilalim nito, ang natagpuan niya ay isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang naisip niya. Nakatayo siya doon, hindi gumagalaw, habang ang mga piraso ng kanyang nawasak na mundo ay umiikot sa paligid niya. Hindi alam ni David kung ano ang inaasahan niyang makita pagdating niya sa penthouse ni Miguel. Galit? Sigawan? Ngunit ang nakita niya ay mas malala, isang nakakabinging katahimikan. Pinindot niya ang doorbell. Walang sumasagot. Pinindot niya ulit, mas matagal sa pagkakataong ito. Sa wakas, bumukas ang pinto. Si Miguel ang nagbukas nito. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo, at may isang inis na ekspresyon sa kanyang mukha na hindi niya sinubukang itago. Anong ginagawa mo rito, Serrano? Matigas na tanong ni Miguel. Hindi ka ba marunong umintindi? Ayaw ka na niyang makita. Nandito ako para kay Catherine, hindi para sa'yo, kalmadong sagot ni David, kahit na ang kanyang puso ay kumakabog. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang malaking brown envelope. Sinubukan ni Miguel na isara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni David ang kanyang paa. Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya nakakausap. Ang lakas sa boses ni David, isang lakas na hindi pa narinig ni Miguel dati, ang nagpatigil dito. Sa likod ni Miguel, nakita ni David ang eksena, si Amy Alcantara na nakaupo sa isang silya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At si Catherine, nakasandal sa pader malapit sa bintana, nakatingin sa labas, ang kanyang figura ay mukhang marupok at basag. Ang kanyang puso ay kumirot para dito. Catherine, tawag niya, ang kanyang boses ay malumanay. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay walang laman, na parang isang taong nakakita ng isang multo. Nakita niya ang bakas ng mga luha sa mga pisngi nito. Alam niyang narinig na nito ang isang bahagi ng katotohanan. Ngayon, kailangan nitong malaman ang kabuuan. Get out, Serrano, sabi ni Miguel, humakbang palapit kay David. This is a private matter. Hindi ka kasali rito. Talaga, tanong ni David, hindi inaalis ang kanyang tingin kay Catherine. Sa tingin ko, ako ang pinakakaugnay dito sa lahat. Tumingin siya kay Miguel. Lalo na't ikaw, ang tanging gusto mo lang ay ayusin ang problema, hindi ba? Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Miguel at pagkatapos ay galit. Huwag kang makialam sa hindi mo alam, banta ni Miguel. Ngunit hindi na tinag si David. Alam ko na sinusubukan mong kumbinsihin siyang ipalaglag ang bata, sabi ni David, ang bawat salita ay malinaw at matatag. Dahil ang bata ay isang sagabal sa perpektong buhay na gusto mong itayo kasama siya. Hindi mo siya mahal, Miguel. Mahal mo lang ang ideya ng pagkakaroon ng isang Catherine Alcantara sa tabi mo. How dare you, sigaw ni Miguel, handa nang sumugod.